Magandang araw po Pilipinas, ako po naman si Ricky Rivera at syempre welcome po sa first edition ng aming Kape Plaza Miranda. At syempre kasama ko walang iba dito sa episode na ito ng Current PH TV. Walang iba po kundi si Roy Cabonegro. Roy. Magandang hapon, Ricky. Magandang hapon sa lahat po ng nanonood dito po sa ating... Opo, palagi ko manood ng Current PH TV dito sa YouTube at papalabas din po namin to sa currentph.com. Ano po ba yung konsepto ng show namin? Simpleng-simple lang. Debate po ito. Debate. Doon sa mga issue na naglalagablab sa ating lipunan sa ngayon. Okay? Ba't ko kailangan ng debate, Roy? Kasi ang debate, kaya ang ginagawa, lalo na tayo mga Pilipino, para malaman natin kung ano yung katotohanan. Tama. Diba? Kasi pagka hindi mo pinagbunggo yung dalawang bagay, Di mo makikita. di mo makikita di ba? Kinakailangan makita natin yung sabi nga sa English pros and cons. Tsaka may iba-ibang mukha ang katotohanan. Correct. Depende Oo. sa tumitingin at Tama. paano niya tinitingnan. Correct. So, meron katotohanan yung isa at meron naman katotohanan yung isa. So, tignan natin from there, pwede ko kayo mga kababayan natin ang magsabi kung ano pinaniniwalaan nila. Tama. Di ba? Mabigyan ng pagkakataon ang mga nanonood kung silang mag-decide kung ano talaga. No? At nung 60s, 70s po, kaya napakaganda sa Pilipinas nung mga panahon na yun. Dahil po, yung mga Pilipino, tayo mga Pilipino, tayo po yung nagbabalitaktakan. Tama. Balitaktakan, ano ibig sabihin ba dun sa English? Nagdidebate. Nagdidebate. Nag-uusap. Nag-uusap. At kadalasan po mga nag-uusap yan, pupunta ng Quiapo. Doon sa simbahan ng Quiapo. At meron nung plaza doon, tawag doon, Plaza Miranda. Kaya kung meron kang halimbawa, isang topic na sa tingin mo, kailangan pag-usapan namin, o kailangan pag-usapan natin, punta ka doon sa, palaging sinasabi, punta ka doon sa Plaza Miranda. So doon ang galing yung ganong saying, no? Dadalhin mo sa Plaza Miranda. Dalhin mo sa Plaza Miranda. Kung Yun, yung meron pala kang yun. presupposition o assumption, punta ka ng Plaza Miranda. Kasi doon mo itetest kung tama o mali yung presupposition mo. So open debate, kahit sino pwede, Oo. kahit anong pag-usapan pwede. Correct. Ngayon, ang pag-usapan namin, simpleng-simple lang. Ito Yung palagi pinag-uusapan ngayon, tungkol yun dito kay Banban Mayor Alice Guo. Alam niyo naman nangyari dyan, di ba? Nagkaroon ng raid dun sa isang property dyan sa Banban, sa Tarlac po yun, then nakita nila may illegal pogo operation doon. Ngayon, bakit ito naging bawal yon? Dahil ang sabi ng mga karamihan, lalo na ng PAOK-TF, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission natin, headed by Attorney Gilbert Cruz, nagiging ano daw yan, yung pogo na yan, nagiging source ng human trafficking. That's right. May mga na kikidnap, Nakikidnap, kinukulong, kinukulong doon, inaabuso. Di ba? inaabuso, May human rights violation may din. prostitution daw, blah, 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 blah. At kadalasang nando sa pogo ay mga Chinese. Chinese. Ayan. Ang nagpapatakbo at ang kinikidnap. At kinikidnap, oo. Ngayon, nakita nila doon, nag-raid sila, at tama nga, may mga Chinese doon, at ibang mga nationality. Pero hindi doon nagtapos ang istorya. Nagtapos yun nung nakita na, uy, teka pala, kaya pala nag-ooperate tong pogo na ito, hindi lang sa dahil may basbas ng PAGCOR. Kung hindi, kasama pala sa incorporator, mismong yung mayor ng Banban, Tarlac. Oh, tsaka physically ata sa likod lang ng Oo, municipal hall, di ba? sa likod lang daw ng City Hall, no? At kasi lupa niya nga daw 'yun. Ngayon, ang sabi doon sa Senate hearing nung unang Senate hearing po ng committee ni Senator Hontiveros at Vice Chair yata dyan si Senator Win Gatchalian, kasi nagtaka sila bakit yung mayor, siya na nga incorporator doon, tapos siya pa may-ari ng Pogo. So may So, napatawag po nila. seemingly may conflict of interest. Oo, Doon napatawag nag-umpisa. ngayon nila itong si Mayor Alice Guo. No, alam niyo na yan, nakita niyo na sa TV yan. Ngayon, ang palaging kantsaw nga ngayon ay naging insomnia girl nga daw ito Makalimutin. Makakalimutin. Ang dami niyang nakakalimutan sa buhay niya. Oo nga, no? pati yung maliit siya, nakalimutan na niya.
O ngayon, ang pag-usapan nun natin yung substantial aspect nung pag-uusap na yun. Kaya yun ang didebatehin natin. Okay. Whether or not si Mayor Alice Go ay Pilipino. Ayan. Okay, So, tignan kanyang natin. pagiging Pilipino. Oo, tignan natin. Oo, kasi yun ang palaging ano eh. Yun ang palaging pinag-uusapan ngayon. Pilipino ba siya o hindi? O ikaw, sa tingin mo, anong tingin mo? Well, hindi lang naman yan kung ikaw yung may birth certificate ka ba, or pinanganak ka ba ng mga magulang na Pilipino. Hindi lang naman yon. Ang pinaka-fundamental, ang pinaka-pamantayan dyan, mahal mo ba ang Pilipinas? Meron ka bang, nasa puso mo ba ang bayan? O, teka man Pero may saan mga ka ba? Pilipino ba siya o hindi? Sa tingin mo? Palagi ko, ay kahit pa man na may mga limitasyon doon sa mga pruwebang hinahanap, hindi mo naman agad pwedeng sabihin na dahil sa technicality na yan ay hindi siya Pilipino. Ano ba yung mga Ang tanong, technicality na yan? kasi yung birth certificate, hindi raw ma-determine na yung parents ay Pilipino dahil hindi nga mahanap, di ba? O, pero although inamin niya na yung tatay niya, Chinese. Oo, tapos ang nanay niya na yung kanyang biological mother, Kuno. ay Pilipina na nagkaroon ng relasyon sa kanyang tatay, di ba? Parang gano'n. Ano daw? Kasambahay. O, kasambahay. So, by that alone, kung ma-prove talaga na yun ang biological mother niya, hindi naman pwedeng hindi sabihin hindi siya Pilipina by that. So, technical, pwede either which way, pwedeng mapatunayan na oo, pwede ring mapatunayan na hindi. Pero hindi lang naman yung technical, Ricky, ang konsiderasyon dyan. Yung, ano yung puso ng tao? Mahal ba niya yung Pilipinas? O inilalagay niya sa alangan ng mga interes ng Pilipino? Kasi ang question, siya ba ay Pilipino o hindi? Sa iyo, Pilipino siya. Palagay ko, hindi pa natin alam kung absolutely kung Pilipino siya o hindi. Kung doon sa technical. Pero kailangan tanungin natin, nagmamahal ba siya sa bayan? Okay. Yun siguro ang magandang. Okay. Ang performance ba niya bilang, kasi mayora din siya, di ba? Oo. Maayos ba ang performance niya na hindi nilalagay sa alangan ng interes ng kanyang mga tao? Oo. Di ba dapat pamantayan din yon, lalo na sa isang tulad niya na government official, Okay. na kung siya ay Pilipino o hindi. Hindi lang naman dahil siya ay may dugong lahing iba, ay hindi na siya Pilipino. Kasi dami rin naman nating mga. So kung ipo-follow ko yung logic mo, ibig baga sabihin na halimbawa, Jolina Jolie, yung pamosong Hollywood, punta siya ng punta ng Cambodia. So ibig baga sabihin si Jolina Jolie, dahil mahal niya ang Cambodia na siya. Not necessarily. Not necessarily, diba? Kailangan pa rin ma-establish na siya ay pinanganak doon sa Cambodia. May isa sa mga parents niya ay Cambodian, or technically Cambodian citizen siya. Kasi marami naman pwedeng i-bestow ang citizenship, di ba? So dalawang konsiderasyon 'yan, Ricky, palagay ko. Pero ang nawawala lang kasi sa discussion ngayon, nakatingin lang doon sa teknikalidad. Kailangan ang tingnan natin nasaan yung puso nitong tao na to. Okay. Kasi madali lang naman i-bestow ng pagiging Pilipino, di ba? Kahit nga yung mga basketballista. So ibig sabihin, paano mo patutunayan na mahal mo Pilipinas? Yun ang magandang tanong ngayon. Kasi hindi lang yan. So dahil ba nagsumumpa ka, gano'n? Hindi, that's not enough. Titingnan mo yung, lalo na sa case niya kasi government official, di ba? Kung mapatunayan na yung pogo doon na illegal at maraming mga nalagay sa alangan ng mga tao, Pilipino ba at saka mga Chinese, at nalagay tayo sa masama ron kasi nagkaroon ng illegal na activity sa ating bansa, kung may kinalaman siya doon at tinolerate niya yon, ay malalagay sa alangan ngayon yung tanong na ito ba ay nagmamahal sa bayan? Okay. Baka hindi. Baka ibang interes ang daladala niya. So palagi ko, yun dapat nating ma-establish. Hanggat hindi ma-establish yun, mahirap sabihin na hindi agad siya Pilipino dahil lang may pagkukulang dun sa mga tumakbo nga siya, mayor Ayun na nga. malamang mahal niya Pilipinas. Yun na nga. So ibig sabihin mo, Pilipino na siya. In that sense, hanggat Tumakbo hindi nga. mapatunayan na hindi, Pilipino siya. So pag sinabi mong mahal ang Pilipinas, ano ibig sabihin nun? Siyempre may self-sacrifice ka. Hindi lang sarili mo ang mahal mo. Nagsisilbi ka sa iba. And kung ano mang kapasidad, lalo na sa ganito, na siya ay government official, di ba? So, nagsasakripisyo. Pero kung yung proseso ng pagsasakripisyo niya ay sarili lang pala niya, ang pinakikinabangan niya talaga, at nilalagay niya sa alangan yung iba, napapasama yung iba, ay dun siguro, magtanong tayo kung ano ang kanyang tunay na interes. Sige, following your logic na
ang basehan ng pagiging isang Pilipino kung hindi doon sa technical lang kundi doon sa tanong na mahal mo nga ba ang Pilipinas? Okay. Ako naman, sasabihin ko sa iyo, sige, following it to that logic, sasabihin ko maaaring hindi siya Pilipino. Bakit? Bakit ha? Unang-una, sabi mo mahal niya ang Pilipinas. Kung mahal niya ang Pilipinas, di dapat yung Pogo na yun, puro Pilipinong nandun. Kung ano man yung mga negosyo na yun, dapat inuuna yung Pilipino dapat. Dapat yung mga taga-Banban nandun. That's right. Sila yung mga empleyado doon. That's right. Di ba? That's number 1. Number 2, sabi may piggery daw sila, may kung ano-anong business. Yung mga empleyado ba niya, lahat yun purong Pilipino o hindi? So, isang katanungan yun. Pangatlo, alam na niya na medyo illegal yung may ginagawa doon kasi imposible naman hindi. Ang mayor, kaya naging mayor yan dahil may assumption tayo na alam niya lahat na nangyayari doon sa lugar niya. Huwag niya sabihin hindi niya alam na may mga dayuhang pumupunta doon. May mga dayuhan na ayaw na pumupunta doon, nag-stay doon, na labag sa kalooban nila. Imposible hindi niya alam yun. Kasi napakaliit ng Banban ano pa naman sa community, di ba? Palagi sa community Magkakachismisan yan Ibig mo ba sabihin, hindi niya alam na merong nangyayaring hindi maganda doon. Pero precisely nga, Ricky. Pero pinayagan niya. Pinayagan niya. Yan. Di ba? Imposible hindi niya nakikita yung mga sasakyang pumupunta doon sa loob ng Pogo. At the least, tinolerate niya. Kahit niya sabihin, definitely, yung mga empleyado niya doon sa City Hall, nakikita yung mga yan So, huwag mo sabihin hindi naibulong sa kanya man lang. That's right. Pangalawa, pang-apat, yung mga incorporators ng Pogo, kilala niya Diba? Kaibigan pa nga ng tatay niya. Tapos yung iba doon, nakikita niya. In fact, yun sa isang may-ari nga doon incorporator, pamoso na Chinese na may-ari ng mga Chinese restaurant doon. Na palagi niya pinupuntahan. That's right. Kung mahal niya ang Pilipino, kung mahal niya mga Tarlac, mga taga-Banban, di sana pinotektahan na niya doon sa ganung tipong banta. Hindi lang sa kalusugan, kundi sa kaayusan ng bayan. Okay? Alam mo tayo sa kanya, alam mo kung ano? Ano? Kita. Yan. Di ba? Kita. Ngayon, hindi ko naman siya, I'm not faulting her about it. No? Hindi ko sinasabi na, actually, mali naman yung nasa utak mo, kita. Tama rin naman na kumita siya. Di ba? Tama rin naman, nabigyan niya ng kabuhayan yung gustong kumita doon. Ang problema dyan, kanino ka kumikita? Sa'yo lang? Sa kaibigan mo lang? O sa bayan? Kasi yun ang pamantayan mo ng pagiging Pilipino. Diba? That's right. Dapat sa bayan. Hindi sa sarili. Parang lumalabas ngayon na kaya niya tinolerate yun dahil nagkaroon siya ng captain. Nagkaroon siya ng mga kung ano-ano mga properties doon, di ba? So, hindi niya hinabol yung kapakanan ng iba. Hinabol niya yung kapakanan ng pero di ba, sarili. Ricky, pag ganun ang ginawa niya, let's assume na yun ang ginawa niya. Yun ang base dun sa batay sa mga kwan. Kung yan, di ba ang ibig sabihin nun ay siya isang corrupt na politician, isang corrupt na government employee? Ganito. Hindi natin pwedeng whether or not corrupt siya is beside the point. Kasi ang logic mo is hindi naman about corruption. That's about right. love. That's right. About pagmamahal. That's Sabi right. mo kanina, kahit naman hindi ba patunayang technically Pilipino siya, pero nagmamahal naman siya sa Pilipino, Pilipino siya. Di ba? Kaya ganun ang logic ko, Ricky. Kasi parang nalihis yung issue Oo. Ang pinag-usapan yung citizenship. Di ba dapat ang pag-usapan, ano yung naging krimen na nangyari doon? Tama. Di ba? Sinong nakinabang doon? Oo. At nalagay ba tayo sa alangan doon bilang isang bansa? Tingin ko naman, kaya naman napunta doon sa citizenship issue, kasi may creeping na feeling ang mga Pilipino na we are under threat galing sa labas. Galing doon sa kapitbahay natin. At maring ito na yung isa sa mga pinaka-highlighted na ehemplo. At pansinin mo, bago pa yan nangyari, yung ito nga kay Mergo, may mga bali-balita na uy, may mga sleeper cells ang China, 1 billion silang PLA dito, etc. etc. To a point na nagkakaroon ng parang sinophobia na.
Kaya ngayon, naptuon ngayon dito sa kay Mayor Guo yung atensyon. Tama, no? tama. Ngayon, ang tanong nga dyan, palagi naman yung dinideny na siya ay spiya eh. Di ba? Hindi ako spiya. Pilipino ako. Di ba? Ang sinasabi niya sa iyo is, paano ako mag-i-spiya dyan sa China eh? Dito nga ako pinanganak. Dito nga ako ganyan. Mayor pa ako. May nang boto sa akin. Ganyan. Ako naman, sinasabi ko sa kanya na maring sa tingin niya, Pilipino siya, pero sa actuations at sa actual na ginawa niya, maring hindi siya Pilipino. Kasi ang inuna niya, yung iba eh. That is precisely yung point ko, Ricky, na pag tinatanong yung pagiging Pilipino mo, para kaninong interest ba ang tinutulak mo? The moment na hindi na interest ng Pilipino ang tinutulak mo, hindi ka na Pilipino. Nawawala na yung pagiging Pilipino mo. Or at the least, tinalikuran mo na yung pagiging Pilipino mo. Okay. Kasi pwede kang pinanganak na Pilipino, pero ang utak mo at ang gawa mo, hindi na pang Pilipino. Tama. Nawawala ang pagiging Pilipino. So parang may pinariringgan mga politiko dyan. Ay, marami. Kasi kung titirahin nila itong nag-iisang politiko na to, sampal ng 10 beses sa iba. Tama. Kasi mas malaki yung ginawang kalokohan ng iba, di ba? Na anti-Pilipino talaga. Large-scale policy, sarili nilang interest ng pamilya nila, na talagang halos nakaw na. At literal na nagnakaw talaga yung iba. Hindi pa ba yun ang anti-Pilipino? Tingnan mo kung Pilipino itong mga to. Gobernador, nagbenta ng Black Sun. Ayan. Nawala ng Black Sun doon sa probinsya niya. Right. Pilipino, hindi. Ay, syempre hindi. Binenta mo na yung resources mo, nilagay mo pa sa alangan yung ecological balance ng lugar mo, tapos iba pa nakinabang. Totoo. Yung nag-mining, nagkuha din ng lupa. Tapos ang kinabagsakan pala yung islang ginagawa ng China, ano tawag mo doon? Mas matindi yun. Matindi yun. Kasi kinuha na yung lugar natin, di ba? Kinububawan nila, ginawa nilang kanila. Pero ang pinagkunan pala, galing din sa atin. Galing din sa isang lugar na minina nila. Sabihin mo na yung isla. Sabihin mo na yung isla. Ano bang isla ito? Di ba ito yung nireclaim nila? Philippine Sea. Sa Philippine Sea po ito. Yung tinayuan po ng kanilang base. Di ba? Di ba napatunayan na ito na yung mga lupa pala dyan? Galing Zambales. Galing sa Zambales. Tapos yung pinayagan natin yung mga mining Zambales, sino mag-aakala na dadalim pala yan para nakawin yung ating isla? Can you imagine, di ba? At hindi lang ganun pag nanakaw yan, Ano ba yung mga minimina rito ng mga nickel, copper, saan yan pinoproseso? Sa China. Oo. At yan, ibinabalik dito. Finished product. Ngayon, tayo naman, loko-loko tayo, kinukuha ngayon natin. Halimbawa, pako. Pako. Hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating pako. Very few lang ata ang meron tayong local production. Karamihan ng pako natin galing Taiwan. Pero ang ore, galing dito. Kasi ore export yung ating mining, di ba? Correct. Kaya ang problematic yung mining kasi parang nangyari dyan ginatasan ka, wala kang masyadong pakinabang, 5% lang, binabaan pa nila. Tapos, para naman sa interest, mas kumikita yung ibang bansa. Tapos tatawagin nilang, sustainable mining. Ikaw ba, naniniwala ka na ang Pilipinas walang kakaya magkaroon ng ore processing plant sa Pilipinas? Ang wala tayo, yung will na gawin ito. Yung will at saka self-sacrificing, hindi uunahin. Imposibleng walang pera ang Imposible. Para magtayo ng isang ore processing plant. Hindi imposible. Hindi niya nilalagay ang pera niya diyan. Kaya nga puro privatization, di ba? Lahat ng industrialization natin na project binibigay sa pribado lang. Pati nga yung ating ating renewable energy kaya hindi maayos yung ating mga base load, geothermal, mga ganyan mga pang base load talaga. Kasi ayaw mag-invest ng gobyerno kasi privatization daw yung policy. Ang inaasahan niya, private sector. Ay, dyan tayo nagkakaproblema. So, yung mga policy maker na ganyan, Pilipino ba yan o hindi? Sa akin, sa pamantayang binigay ko, hindi. Kaya nga sa akin, napaka-hipokrito Gagawin mong focal point itong issue ng isang mayora na ito. Iko-questionin mo yung kanyang citizenship. Ayun ang naging sentro ng usapan. Teka lang, mukhang hindi yan ang issue. Ang issue, itong mayora na to, may accountability dahil sa lugar niya, may nahanap na ganitong illegal. Kung sino man na nakinabang dyan, at kung totoong na may mga sleeper, may mga ibang interes ng bansa, yun ang issue. Huwag natin gawing issue yung citizenship kasi 10 beses na sampal yan sa mga nagtanong sa kanya. Kasi kung ang batayan ng citizenship, hindi lang technical, kundi yung pagmamahal sa bayan, kailangan yung tanong yung mga sarili nyo, mahal ba yung bayan? Pilipino ba itong na nagsabi nako, maliit lang tayo, kaunti lang yung natin, yung militar natin, 250,000 lang.
Sila 1 milyon sila doon. Hindi natin kaya lumaban. Kaya stay put na lang tayo, probinsya na lang tayo ng China. Yan ba Pilipino sa iyo o hindi? Ay, kwan yan. Ano tawag yan? Traidor. Simple lang yan. Traidor yan. Kung, di ba, ang sabi nga ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi sinabing ang pumatay ng dahil sa iyo. Ibig sabihin, pag ikaw ay kukubabawan, ipagtatanggol mo, na ibibigay mo puso mo. Defensive. Hindi tayo pro-war, ha? Hindi natin gustong maggera. Kaya nga ang mamatay dahil sa iyo. Hindi yung ang mamatay ay ano yun? Ang mamatay ay papatay ka. Hindi ganoon. Hindi anti-war tayo. We don't like war. Pero iba yung usapin ng defense. Tama. So ang sino man magsabi na hindi ko didepensahan ng bayan ko, ang pamilya ko, ang komunidad ko, traidor sa bayan. Ito naman. 150 million binigay sa akin kasi Intel funds. Okay. Yan. Sige. Dahil binigay sa akin, binigay mo dun sa tao Di kanya na yon. Pilipino, hindi. Siyempre hindi. Kasi ang Intel funds, kahit yan ay may mga restriction diyan na hindi nasa subject sa iba pang uri ng pondo, for good reason, kasi nga intelligence fund siya, still it has a purpose, public good. Public good ang intelligence fund. Tama. Kaya lang siya hindi nalalagyan ng accountability sa audit para ma-free up siya sa ganong limitasyon dahil meron siyang specific purpose. Pero kung wala na dun sa specific purpose ang purpose niya, hindi yan private fund. So anyone who treats it as a private fund, traidor. Traidor. Ito pa isa. Kaibigan ko yan. Inakusahan ng rape, ng human trafficking ng kanyang mga dapat yan treat niya ng membro niya. Yung ba Pilipino, hindi? Ay, ako nga nagdadalawang isip kung tao yun Hindi lang sa Pilipino kasi ang treatment niya sa kapwa niya tao, hindi makatao ayaw yung panguli. So, hindi lang pagiging Pilipino ang kinokostyon ko ron. Ang kinokostyon ko pagiging tao. Parang hindi siya tao. Baka nga hindi ang tingin niya. Siguro mas mataas ang tingin niya sa sarili niya. Nanalo siya dahil dun Dahil dun sa tao na yun. So, syempre, protektahan niya. Pero yun nga ang problema ng politiko natin, Ricky, di ba? Nauwi na sa ganyan. Ang fan mo, ang utang na loob mo sa isang pamilya, isang individual. Di ba sa isa lang tayo may utang na loob? Sa bayan. Sa kolektibo, sa mas marami, sa nakararami. Di ba? Doon tayo may utang na loob. Wala tayong utang na loob. Ito na lang, isang last na lang to, na isang tanong. Pilipino to, hindi sino yan? Nag-hearing ngayon. Okay. Parang alam ko na yan. Droga yung tapos ngayon parang hindi itutuloy. Yung nagdidili-dali. Parang dahil may mga ibang usapan. Yung isa na medyo willing siyang ituloy yun, napalitan. Yan. Ngayon isa So itong isa, Pilipino ba to o hindi? Hindi nakakalungkot minsan na sa bansa natin, kahit mga kriminal ay nagiging politiko. Nagsisilbi ng bayan. Tama naman. Minsan, malala talagang ang lagay natin. Literal na kriminal. Ang nalalagay natin sa posisyon, no? So, may pinatatamaan kaya. Malungkot. Malungkot kung paano natin hindi na isasala itong mga ito. Pero totoo yan, Diba? Totoo yan. Kasi, di ba nga may mga convicted? Di ba? Yung isa, may ongoing yung kaso. Tapos, nasa Supreme Court, sasabi niya, hindi pa ako proven. Pero convicted na siya, nire-review lang. Tapos yung kinriticize niya, pinakulong niya, tama naman ang punto niya. Kaya napalaya yun dahil pinalaya ng dating Diba? Yan nga, dinaan sa usap yan dinaan sa usap. Pero pinakulong niya yon dahil sinabihan siya na, yung kaso mo. Di ba? Kinwestiyon niya yung kaso. Pero alam mo, may punto siya. Kasi nga siya, ina-accuse pa lang ikaw, meron ka ng convicted ka na. Sino sa atin ang mas malala? Ayun ang malungkot. Paano ba natin paano ba natin nailagay ang Pilipinas sa isang sitwasyon na mga namumuno ay convicted criminal? Nadadala kasi tayo ng ating emosyon. Kadalasan. Ang tingin ko kasi, ang eleksyon, hanggang ngayon itinuturing ng mga Pilipino bilang siyam. Kasi nung panahon ng kolonyalismo, di ba? Siyam naman talaga siya. Di ba? Nagsimula kasi siya na lokohan di ba? So, hanggang ngayon, dahil lokohan pa rin, talagang hindi natin sinuseryoso. Pero ngayon mga kababayan, dapat ngayon seryosohin natin dahil
papalapit na naman yung eleksyon, dapat seryosohin natin yan. Dahil pagka hindi, ang tendency ngayon, sino ba tatamaan? Hindi lang naman tayo tatamaan yan, kundi mga anak natin, mga apo natin. No? Okay, so bumalik tayo dun sa kayo na magdesisyon kung Pilipino o hindi si Alice Guo. Ang sabi ng aking kaibigang si Roy, Pilipino siya kung minamahal niya yung kanyang bayan. At dun sa technical, kailangan i-resolve pa yan dahil nga although lumalabas sa hearing na parang may mga irregularity. Hindi, sabihin na natin on its face. Sa batas mo kasi sinasabing on its face. Mukhang may irregularidad. Hindi po natin pwedeng sabihin ngayon yan na totoong may irregularidad dahil wala pa hong korte o wala pang competent body of authority na nagsasabi na itong birth certificate na ito ay spurious or hindi ho kapanipaniwala. Lumalabas pa lang na parang may irregularidad. So, ergo, kung ganun pa rin ho, sangayon po sa mata po ng batas natin, si Mayor Go ay Pilipino pa. Kaya nga tama yung logic ni Karoy kasi dinaan niya dun sa, hindi na technical, wag na natin pag-usapan yung technical. Mag-usapan na lang natin kung ano yung esensiya ng isang Pilipino. Ang esensiya po ng isang Pilipino ay nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa Diyos yan sigurado, at nagmamahal sa kapwa Pilipino. So kung dun sa tatlong simpleng criteria, bumaksa ka na. Hindi talaga. Hindi ka Pilipino. Hindi ka or nawala na ang pagka-Pilipino mo. 'Di ba? Kahit na sabihin natin yung birth certificate mo maayos, 'di ba? At nakalagay doon citizenship Pilipino. Pero yung akto mo naman parang dayuhan. Mas masahol ka pa doon sa inaakusahan na sila hindi Pilipino o sila po ay mga espiya lamang ng ating mas malaking neighbor. Huwag nating kalimutan na nabuo natin tong sambayanan na to. Kahit pa man ganito lang tayo sa ngayon, nabuo ito dahil sa buhay ng mga nauna sa atin na nagsakripisyo. Huwag nating kalimutan ito na hindi ito basta-basta yung pagbubuo ng ating sambayanan. Correct. Kaya kung sino man ang malagay sa punto na nawala na ang kanyang pagmamahal at iba na ang kanyang interes, abay mag-ingat tayo. Pati kung titingnan niyo nung panahon na umusbong yung konsepto ng Pilipino, hindi ho naman to nakalagay doon sa, hindi ito nakaangkla doon sa, kasi sa sa batas, ang citizenship, dalawa yan Jus soli, o yung halimbawa, pinanganak ka sa, dito, sa Pilipinas, no? Kung dito ka pinanganak, automatiko, Pilipino ka. May ganun kasi, sa Amerika kasi, kaya ganun no? Pag pinanganak ka doon, Amerikano ka. Kahit na ang nanay tatay mo, Pilipino. That's right. Dito kasi sa Pilipinas, may tinatawag ni jus sanguinis. Ibig sabihin, yung blood. Di ba? Ano ba nagsimula sa mga isipan ng ating mga propagandista, lalo tigit sila Dr. Jose Rizal, sila Marcelo H. Del Pilar, at ng iba't iba, na ang konsepto ng Pilipino itself, yung tao na ipinanganak dito. So naiba lang ho kasi nung inadapt natin nung American system, no, na kung saan jus sanguinis ang Pero ang una-uno talagang naging konsepto ng Pilipino ay yung ipinanganak dito. Regardless of Malayan ka, Ita ka, Amerikano yung tatay mo, Espanyol nanay mo, Espanyol ang tatay mo. Basta ipinanganak ka dito, Pilipino ka. Gusto mo ng pruweba na mas malalim? Yung salita yung konsepto na kung sino ang bumuo ng bayan. Yun. Yung sinong bumuo ng bayan. Kasi dati wala naman tayong bayan, hiwa-hiwalay, di ba? Ang mga bumuo ng bayan, ayon sa nagrevolusyon ng 1896, yung nag-boost talaga ng buhay. Ang mga umusbong sa mga kapuluang ito. At pinangalanan nila sa membership form ng Kalusan na to. Tama. Ang mga sumasama sa Haring Bayan ng Katagalugan. Pero may asterisk. Saan ka nakita ng membership form? May asterisk. So sa baba nakalagay ang meaning. Ilocano ka man, Kapampangan ka man, Tagalog ka din. Ang ibig sabihin po nito, hindi yung Tagalog na region na taga-Ilog o nagsasalita ng Tagalog, kundi yung taga-Ilog. Na Kapampangan, taga-Pampang. Ilocano, Look.
Oo. Lahat ay relasyon ng tao sa kanyang ekosistema kung saan siya ipinanganak. Yun ang tunay na ibig sabihin ng pagka-Pilipino. Pag-imbibe mo yung relasyon na yon at pinanganak ka dun sa lupa na imbibe mo yung value na yon, Pilipino ka. Kasi ramdam na ramdam, no? Ang literatura diyan, ramdam mo ang tawag diyan yung inang lupa, yung pagmamahal sa iyo ng ina mo, kaya may konsepto ng ina, yung nararamdaman mo ang kanyang pag-aaruga. Na ang ibig sabihin ng pandon, yung ina doon, yung inang lupa, yung lugar mo, yung ekosistema mo. Kung yung mga konsiderasyon na yan ay nandiyan dyan at pinanganak ka within that context, Pilipino ka. Very good. Yun ang yun ang malalim na magpapaliwanag ng Pilipino sa mga nagrevolusyon, yung mga nagbuwis pati ngayon dapat yan po ang dapat maging perspektiba natin dito sa issue nito. Maraming salamat, Troy, at sa susunod po namin, pag-usapan naman namin sinong mas masipag, ang langgam o ang bubuyog. Bubuyog ako. Okay.